Philippine government na maglabas ng pera taon-taon. Yan po yan. Ang siste, opo, kahit na ano pang sabihin nila na kung gaano daw kalinis itong ating budget, ngayong taon na naman, may mga foreign assisted projects, gaya po nito. Itong dalawang importanteng proyekto, yung Manila Subway na iyan, at maging ito pong North-South Commuter Railway na iyan, na naman, yung pera po na inilaan originally sa proposed budget, kinaltasan na naman. Nino? Di nitong mga komite, opo, ito hong dalawang kapulungan, binawasan na naman nila. Inilagay, kalahati lang po ang inilagay. Kumbaga, kalahati lang ang mapopondohan. The rest inilagay po sa unprogrammed appropriation. So, sana nga sumagot itong ating kakausapin. Pero okay lang sa atin, kaya baka naman po tayo nakakagambala sa kanila pong napakaabalang araw today. Kasi nga itong si Ginoong Saldico, ang ating pong gustong matuntun kung nasa saan na ba talaga. Yung pong Interpol Red Notice, Bomalabs, wala pa po. At yung pong sinasabi daw po na kanselasyon ng passport, ang banggit, may iba pa siyang passport. So, wapakils. Kasi po ngayon, ang tanong nga ng marami, kung seryoso po ang ating gobyerno, bakit po hindi maging masigasig sa paghahabol sa kanya ng mapauwi dito? Baka lang hindi natin alam. Baka lang po wala silang ngayon, telegraphing o punches ika nga po sa kanilang ginagawa sa paghahabol sa taong ito. But if you recall, kung pupuntahan mo yung ito yung kanyang unang statement. Nung siya, mga kapatid, ay biglang lumantad sa pamamagitan po ng kanyang chop-chop na episodes sa kanyang vlog. Vlog ba tawag doon? O video. Video. Anong petsa ito? Big boy, yung kanyang unang statement. Diba sabi niya, para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan niyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Bubuuin ko ba ito? Awag na muna, patikim lang. Ang sabi niya rito, umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni na dating speaker. Ito yung sa kanya statement. At sinabihan, stay out of the country. You will be taken care of as instructed by the President. Hanggang dyan lang muna ako Ito pinabubulaanan po ito ng kampo ni Martin Romualdez. Just to be clear sa panigo nila. Okay, ngayon, if you also remember, yung kanyang mga huling vlog, sinasabi niya na siya po ay magpapatuloy sa pagbibigay sa atin ng impormasyon. Siya po ay magpapatuloy sa pagbibigay po ng resibo. Dito sa sinasabi niyang mga paggamit sa kanya para po mangulimbat ng pera. Nung ating ang huling makapanayam one time lang si Atty. Rondain, hindi ba't sinabi na ginamit lang yung kanyang kliyente? Pinadaloy lang sa kanya yung perang ninakaw. He's just a channel. Okay. Ngayon, if you also remember, sabi ng Presidente, binablockmail daw sila. At hindi sila magpapablockmail. Wag daw hong kanselahin yung passport. Para hihinto na sa pagbablog. Okay. So, kinansel yung passport. Kasi nga, nung una, may tatanong, kailan kakanselahin yung passport yan? Kinansel na ho yung passport. Pero magmula nung kinansel yung kanyang passport, magmula nun, wala na po tayong narinig tungkol kay Saldico. Ang sabi lang po, nasa Lisbon daw po, sa Portugal, doon nakatira sa isang mamahaling subdivision. Gated. Okay. Pero yung pala, nakapagpa-affidavit sa Sweden. Yes. At ngayon nga po, eto na yung kaso nila sa Supreme Court. Kine-question yung pending case dito, mga kapatid, sa DOJ. At maging sa Sandigan Bayan, di ba kasama siya? Doon sa Mindoro na kaso po ng DPWH. Tanong, ano ba ang ikakaso po dito kay Saldico? Kung sakasakali. Plunder,
Hindi pa ho natin alam kasi nga pending pa ito sa DOJ. Pero dito po sa Sandigan Bayan, ang mga kasong kinakaharap po ng karamihan dito, kasama na ni Saldico, ay malversation. At dahil din daw po mga kapatid, ano? Oo, ang malversation daw po, kahit na mga hindi ito umabot ng 50 million, ay wala din daw pong sinasabi na piyansa. Alright. Pero ito, baby girl, sa mga nakikinig ngayon sa atin, na mga abogado, kung sakasakali po baka naman sumang-ayon sila dito o tumutol. Hindi ho naman sa akin galing ito. Ang sabi ho, mga kapatid, nung ilan po na mga nagtatanggol dito, ay, hindi ko na siguro babanggitin pa yung mga pangalan nila, no? Parang may mali doon po sa pagsasabi na ito ay kasong malversation. Bakit ika nyo? Malversation of public Funds. funds. Ito pong mga video o picture na ating nakita sa billiard table. Ito pong mga pera na sinasabing daw kasi wala namang actual video ng pera na naandoon sa mga maleta. Yung pong i-deliver doon sa basement, no? Nitong sila Yusek Bernardo. Saan galing yung pera? Pakisagot nga ako, Madam Chair. Yung dineliver? Saan galing? Hindi sa akin galing. Ay, of course. Oo. Saan galing? Galing doon sa kickback, syempre. Saan galing yung pera mismo na kickback na yan? Hindi, saan nga? Saan? Hindi ba sa unprogrammed yun? Hindi. Saan galing yung cash? Okay. Saan galing yung cash? Yung cash. Yung sa ghost projects, no? Ghost. Oo. Di ba nag-report na tapos na? And then, nag-billing sila, yung kontraktor. Binayaran ng DPWH ng pera ng gobyerno. Right? And then, naghati-hati sila sa ghost project sa Bulacan. Pera ng DPWH. Kaya nga naging issue yung withdrawal sa land bank. Kasi nga, pera ng gobyerno at dinownload doon sa district office. So yun, mga kapatid, ay public funds. Tama? Yes. Pondo. Okay. Ngayon, ito hong pera na sinasabing i-deliver dito po, mga kapatid, sa mga proponents at maging sa mga taga DPWH ay pera na ina-advance ng mga kontraktor sa mga proponents at taga DPWH. Sino ang nag-a-advance? Ang nag-a-advance ay ang mga proponents. Tama. Litong-lito na ako. Oo. Sa dami ng pinag-uusapan nating pera. Ang linaw, Oo. dahan-dahan ko ang kinikwento. Galing sa kontraktor yung pera. So you can follow Oo. Kasi di ba may issue. Ina-advance. Okay, ganito. O sige. Oo. Alright. So may listahan ng project. Oo nga, may Okay. listahan. Ng project, Oo. diba? Okay. So sinasabi po doon sa hearing, okay, itong mga proyektong ito, gantong halaga, meron na sila mga kontraktor na nakatoka dito. Tama? Yes, okay. Ngayon, yung proponent, sinasabi, 25% ako dyan. Alright. Ang sabi po ni Yusek, ako may corresponding 1%, si Sek may gantong percent. Alright. So yung perang yon ay pera ng kontraktor na ina-advance sa proponent. Yung nga yung i-deliver dito po sa basement at yun na po yung sinasabi din po na advance payment, mga kapatid, na ang ilan po'y nakamaleta. Okay. Iba yung usapin nung kickback sa mga overpriced kasi binayaran po ng gobyerno, DPWH. So that's the basic point here, Madam Chair. So ang nag-a-advance ay kontraktor. Alright. Kakasuhan mo ng malversation ng public funds. Nasaan daw ang public funds doon? Kasi pera ng kontraktor yun eh. Hindi pa naman daw ho yun pera ng gobyerno. Nakita niyo ang katwiran niya? Ha? So, ano ang kaso dapat? Hindi malversation. Ano dapat ang kaso? Direct bribery. Direct bribery. Na unang-una, bailable. Oh. Kasi nga daw po mga kapatid, oo. Kasi nga daw po mga kapatid, basically muna, dapat nating malaman ano ba ang elements ng malversation sa ilalim po ng ating revised penal code. Number 1,
the offender is a public officer. Okay. Number 2, opo, they have custody or control of funds or property ng gobyerno dahil po sa kanila pong panunungkulan. Pangatlo, yung pong pera o pondo o yung propriedad ay pag-aari ng publiko. At yung pang-apat na sila po, mga kapatid, sila ay nag-appropriate, kumbaga ginamit nila yung pera o property ng gobyerno para po sa kanila pong sariling kapakanan o kaya po naman pinayagan nila na ito po ay mangyari. So yung 4 na elemento. So ang sinasabi dito, yung pong pangatlong elemento na ito ay pera ng gobyerno. Pera pa daw po ito ng kontraktor. Nako. Wala pang pera ang gobyerno. So Ganun. basically po sinasabi nila, mali ang kaso, Your Honor. Ang kaso lang dito ay panunuhol Direct. para makuha yung proyekto. Oo. Napaglabag din po naman sa batas, mga Oo, kapatid. oo. Pero daw ho, ito hindi gaya sinasabi nitong mga nasa ombudsman ngayon o DOJ na non-bailable offense. In other words, paghupa ng lahat ng ito, lalantad itong sinasabi ko ngayon na pag-question sa kasong malversation. Ganun! Naku, kung kayo abogado ng gobyerno, pwede ko bang sabihin dyan, Mr. Sir, Your Honor, bakit? O sige, pera ng kontraktor yan. Pero di ba, sino bang nagbayad? Saan galing yung pera ng kontraktor? Baka pwedeng sabihin na, di ba galing pa rin yan sa pondo ng bayan? Di ba natin pwede idahilan yon? Delikado pala tayo doon sa kasong malversation na iyon. Hindi nga yun ang sinasabi. Ito ho naman po ay, again, ipinaliliwanag ko po sa kauna-unawa na pamamaraan. Basic lang po ito, hindi ho ito mahirap intindihin yung sinasabing elements. Pero yung nga din po ang atin, yung pong kaukulang sakto, tamang kaso, at yung pong kahalagahan po ng matibay na ebidensya. Kasi tayong lahat dito excited. Tayong lahat gusto natin ng accountability. Gusto natin dito may makulong. Pero yun nga po, di ba? Yung kaukulang pong tamang kaso at yung tibay po ng ebidensya. Alright? Kaya after all, yun din naman ang sinasabi ng gobyerno. Hindi tayo pwede basta-basta magkaso, kaya daw natagalan. Mm-mm. Para airtight. Yan ang ginagamit nilang salita. Para sure na airtight yung cases. Airtight ba? Yung malversation? Well, sa aking ang ipinapahiwatig, ito po lamang ay doon sa mga advance na payment. Yes. Na pahapyawan din yan sa Senado. If you recall, saan galing yung pera? Galing sa kontraktor. Advance nila para makuha yung proyekto. Pero meron po mga klaro ho naman din na mismo DPWH na po ang pinanggagalingan ng pera matapos nga po magbayad ng kagawaran sa mga proyekto ng kontratista. Yan din po malamang mga kapatid ang depensa nitong mga diskaya. Hindi ba sinasabi mga advance para makuha yung project? Mga nagtatanong, nasaan na po ba si Ginoong Zaldico? Ang pinakahuling balita nga po daw ay nagsumiti siya ng kanyang sinumpaang salaysay bilang bahagi po ng kanilang petisyon sa kataas-taasang hukuman. At yan po daw ay executed in Sweden. Yan po ay petition for certiorari at petition din po para po sa isang injunction o pagpapahinto ng kasalukuyang pong kaso na dinidinig laban sa kanya. Mamaya po ang ating pong importanteng panayam po tungkol sa isyong ito. Habang sa isang panayam po binabanggit ni Ombudsman na kailangan daw munang magsauli ng bilyong pisong umano'y nakaw. Oo, nakaw itong si dating Ako Bicol Party List Zaldico para po magsimula ang usapan kung gusto niya makipag-usap sa gobyerno. Para bagang diskaya couple ito. Oo. No? Oo. Kasi para daw makita na talaga ikaw ay sincero, kailangan magbalik ka. Pero may sinasabi yung kanyang abogado. Nino, ni Saldi? Oo. Ang sinasabi ng abogado ni Zaldi, pag daw naman nagbalik, ibig sabihin parang may kinuha. Oo. Hindi niya daw i-advise yan sa kanyang kliyente at talagang hindi rin daw gagawin ni Zaldi. Parang doon nga sa issue nitong si Boss Henry, nung pumutok yung balita na meron daw recantation, na paano nga naman magbabago ng salaysay. Nagsauli ka na nga eh. Parang itong si itong si Bryce na nagsauli po ng mga sasakyan at halaga din po, no? Meron din siya naisoling halaga pero ang kanyang plead not guilty doon sa kanya pong kaso.
Alright, sige po. So ito'y napaka-importante na ating pong sana nga ay matuloy na panayam kasi po ito ay scheduled na po mismo na panayam at tayo po'y looking forward para ho naman mapakinggan natin yung kabilang panig dito po sa isyong ito. Ngayon, habang tayo nakaantabay dyan, baby girl, ulitin ko lang yung column today nitong si Jairus Bondok po sa The Philippine Star ay tangkilikin po natin. Ito po ay may titulong BIR resumes notorious LOAs but were they ever stopped? Ang sinasabi ho dito ni Jairus, sandali lang, nahinto ba yan? Nagkaroon daw po ng mga antedated na mga LOAs na hanggang ngayon, yan pa rin pong pinag-uusapan ng maraming mga negosyante. FM. Alright, balikan ko lang ito, no? Itong issue ho na ating napag-usapan kanina. Kasi po, itong pinagmumulan din po nitong mga iskandalong ito, mga kapatid, ay nanggagaling din po sa usapin po ng budget. And if you also remember, yung dati pong hindi ho naman alam na marami na tinaguri ang unprogrammed appropriations ay nalantad dito po sa sinasabing pinakakurap umanong budget sa kasaysayan ng Pilipinas. And by the way, ito po pala nangyayari na even before doon sa 2025 budget. Sino ba ang mga committee ng appropriations sa mga panahong yon? Well, si Zaldico, itong si Eric Yap muna, and then Zaldico, and then sa panig po ng Senado ay ito pong si Sani Angara. At noong 2025 po ay si Senator Grace po. Alright. Ngayon mga kapatid, ano ho ba ang implikasyon nito pong ating katanungan dito po kay Secretary Banoy kanina doon nga sa pagtutuloy nitong dalawang proyekto na napaka-importante para po sa ating mga commuters. Higit sa lahat po ito pong napakahalaga na North-South Commuter Railway. North-South. Una, yung pong ating, di ba yung PNR, itong papunta ng Bicol. Ngayon po, may rehabilitation dyan. Separate yon. Dito po naman din sa, sana nga po, bagamat malabo na ho na tumuloy yan hanggang dito po sa Maynila. Kasi nga meron dyan segment na ang labo ng right of way. Kumbaga, hindi mo na kayang buwagin yung dadaanan po ng Riles dyan. Papunta po dito sa Tutuban. Magmumulan sa Valenzuela. Papunta na po ito all the way nga ito hanggang Tarlac Sa totoo lang po, ito'y umabot na dati sa Pangasinan, di ba? Yung tren natin hanggang La Union nung mga sinaunang panahon. Sayang. Ang sisting nga po, mga kapatid, hindi ho ba ang Pangulong Marcos sinasabi niya sa kanya pong mga statement na alam nyo, napakahalaga nitong mga foreign assisted projects na ito. Sa Kongreso, pinagdidebatehan po lagi ito, pinag-uusapan lagi ito, yung kahalagahan ng foreign assisted projects. Kasi hindi natin kaya na solohin yung pagpupondo sa mga proyekto. Yun ang sabi nila. Kaya ho, umuutang tayo. Saan po tayo umuutang? Ito ho yung tinatawag na Overseas Development Assistance Project, ng mga ODA projects. Marami tayong pinagkukunan niyan. Pwede tayong umutang. Bukas tayo sa Japan. Meron tayo sa Korea. Well, yung China po natigil na. Di po ba? Dahil din po sa kontrobersya kinasangkutan ng flood ating control. mga bansa tungkol dito po sa West Philippine Sea na ito. Pero meron din po, no? Marami po ang mga nagpapautang sa atin. Meron po tayo sa dito po sa ADB, Asian Development Bank, etc. Okay. So mga kapatid, umuutang ka ng pera para ho sa isang proyekto. Before ka makautang, katakot-takot na mga pag-aaral ang pagdadaanan niya. Doon pa lang sa feasibility study, gumagasta ka na ng daan-daang milyong piso, bilyon pa ang inaabot kong minsan. Pagkatapos niyan, gagawa kayo ng proposal, magmi-meeting kayo, ang haba ng diskusyon, transaksyon, ang haba ng mga pag-uusap bago ho maaprubahan yung loan. Okay, pag naaprubahan yan, pirmahan tayo ng kontrata. So, okay, umuutang ako ng ganitong halaga. Ang Pilipinas may commitment. Anong sa akin dito? Doon sa sinasabing GOP, no? Government of the Philippines. Okay, sa akin ang right of way. Yan. Ako ang bahala dyan. Lahat ang tatamaan ng proyekto, ako ang gagasta. Doon sa mga pagbabayad sa mga property owners, ako rin ang bahala para paalisin yung mga dapat alisin at bayaran ng just compensation. Ano pa? Well, meron akong tinatawag na equity rin. Bilang patunay, nainteresado kami dito para ka umutang equity housing loan, di ba hinga ka ng equity? Bilang patunay na
Hindi ko kayo lolokohin. Ha? Meron kaming alokasyon para dito. So mga kapatid, yan po ay proyekto na ginastusan and then may kontrata and eventually nga, obligado ang Philippine government na maglabas ng pera taon-taon. Yan po yan. Ang siste, opo, kahit na ano pang sabihin nila na kung gaano daw kalinis itong ating budget, ngayong taon na naman, may mga foreign assisted projects gaya po nito. Itong dalawang importanteng proyekto, yung Manila Subway na iyan at maging ito pong North-South Commuter Railway na iyan, na naman yung pera po na inilaan originally sa proposed budget, kinaltasan na naman. Nino, din itong mga komite, opo, itong dalawang kapulungan, binawasan na naman nila. Inilagay, kalahati lang po ang inilagay. Kumbaga, kalahati lang ang mapopondohan. The rest inilagay po sa unprogrammed appropriations. Ano ang effect noon? Sabi nga ni Secretary Banoy, gagawan daw ng paraan. Gagawa ng paraan, hahanapan naman daw ng pondo. Saan Tanong mo nga hahanapin? saan hahanapan ng pondo ng Pangulo? Kasi nga naman from almost 57 billion pesos, naging 28 billion pesos na lang. Ito yung mga proyekto na talagang kailangan ng mga Pilipino. At kung totoo yung sinasabi din naman ng Pangulong Marcos Jr., dapat hindi siya pumayag na nabawasan ito. Hindi ba? Kaya nga siya may impeachment eh. Hindi, kaya nga ako nalilito. Kasi ngayon sa pahayag, parang ang sinasabi ng palasyo, ang gusto ng Pangulo mapaganda yung maging komportable ang experience ng mga commuter. Yun ang sinasabi niya, di ba? Pagkatapos, bakit binawasan? Yung para sa komportableng, Para di ba, sa pagsakay, sa kapakanan ng mga commuter natin. Paano yun? Ano ba meron dyan? Kasi mga kapatid, kung mismo po ang executive, ang gobyerno, nagbabudget na para sa mga importanteng proyekto at yan po ay programmed, may source ng funding yan, sigurado na po mapopondohan yan. Kapag huyan kinalikot at inilagay doon sa unprogram, so yung alokasyon doon na program, saan nila ilalagay? Ayan na kami. Sa kanilang mga pet projects. Dito na naman po inilagay sa DPWH na naman. Sa kanilang paboritong anak. Yes, opo. Yan. Kasi, sorry po, hindi naman lahat, pero kasi diyan sa mga foreign assisted projects na yan, wala naman silang kickback eh. Ay, ganun? Wala ka namang makakanti dyan eh. Wala kang makukurot dyan eh. Wala kang kikitain dyan. Walang So, SOP? Ilalagay nila doon sa mga proyekto kung saan meron pa rin silang gustong kitain. With all due respect. And you know what's ironic? Kanina, With all due respect. tama. You know what's ironic? Kanina nung kausap mo si Sec Banoy, tinatanong saan kukunin, may nabanggit siya. Di ba yung unprogram, Savings. ilalagay sa DPWH. Tapos yung kulang na pondo, kukunin din sa savings ng DPWH. Kung may savings. Kung may savings. Yan po yun. Yan Bakit po. ganun? Yan ang implikasyon yan. Kaya nga po ngayon, isa sa mga grounds ng impeachment ng makabayan ay yung pagpapayag ng presidente doon sa budget na pinirmahan niya. Nakatakot-takot nga po ang nasilip ngayon na mga anomalya. Yan po mga kapatid nga. Kasi kung sinasabi mo na ang gustong-gusto mo ay ganito mga uri ng proyekto, ba't ka nga din kahit na ngayon ang sinasabing umano ay pinakamalinis daw na budget sa kasaysayan ng Pilipinas, ganun pa rin po naman. Bakit yung mga priority projects ng gobyerno ay hindi po sigurado ang pagpopondo? Totoo ba na gusto niyo hong guminhawa ang buhay namin? O ang mas prioridad ay ang lalo pang pagginhawa ng mga, with all due respect po, pasintabi lang po ako sa salita, yung mga mandarambong sa gobyerno. 9:21 pong ating tamang oras.